Pag-usapan natin ngayon si Attorney Claire Castro, ang bagong naitalaga na Undersecretary ng Presidential Communications Office and at the same time yung Palace Press Officer. Siya na yung, hindi naman daw spokesperson ng presidente, kaya lang siya daw ang tigpaliwanag sa mga nangyayari sa palasyo. So, Palace Press Officer. Ito, may vlog ngayon si Jojo de Guzman. Ang title niya is Bagong Press Secretary May Leak Video pala. So, pinanood ko. Nako, ito na yung nabasa ko sa mga comments kahapon na si Attorney Castro daw noon is na-detain sa police station. I think Manila Police District ay nag-hysterical daw, sumisigaw tungkol ata sa kliyente o ano. So, salamat kay Jojo de Guzman nga nagpalabas nito. So, pakinggan natin o panoorin natin ang bagong press secretary ngayon na sumisigaw sa loob ng police station. Ayan, so panoorin muna natin itong video na to. Yan. MPD media kayo. Kakampi niyo ba yung media? Hindi na ay ang taga-ABS-CBN po ako. Pasensya na. Tutulong lang ako. Taga-DCRJ po. DCRJ na ate you are? Walang Attorney Claire Castro po. Walang warrant, sir. Kinaladkad sa SM Mall. Walang warrant. Walang ginagawa. Walang complaint. Walang ginagawang krimen sa SM Mall, San Lazaro. Para kalat ka rin. Walang complaint pinapakita. Opo. Sa Attorney Claire, you are the lawyer. Ang cellphone ni Jackson, nagulat po kami, walang warrant. May text po sa amin yung babae na magkita sila sa mall para pag-usapan ang bata. Tapos papahuli. Bakit sila agad nandoon? Frame up? Ano po? Opo. Frame up ba to? Ba't kayo lahat nandoon? Walang tao dito nung pumunta kami. Dahil nandun nga po kami sa Palace. Follow up? Anong Yung complaint ko, ma'am, hiningi mo, sabi mo sa akin, confidential. Walang complaint. Paano follow up? Confidential, ma'am, kailangan malinaw mo rin yung reklamo sa amin, ma'am. Ayaw dyan. Anong case? Di ba pala pangalan yung kaso? Tumigil niyo, ma'am. Ipag-file pa lang ang kaso. Iniimbestigahan pa lang. Ipag-file pa lang ang kaso para huligan. Walang warrant of arrest. Sandali lang. Walang warrant of arrest. Sir, walang warrant of arrest to. Ma'am, ma'am. Sir, walang complaint. Pulis yan, sinisigawan niya. Ano ka na makakabusado? Wala na mo, sige, sigaw-sigawan mo ako. Ikaw, hindi ka naninigaw, hindi ka nangalagyan ng kliyente? Sir, pasensya na po talaga, ha? So, i-explain po natin yan. Ano po, don't get me wrong. Kasi ako, nakita ko naman, tama si Attorney Claire Castro dito. Okay? Tama siya dito. Bakit? This was 9 years ago. Ito po, panahon po ni Pinoy. Ayan o, February 2015. Okay, So, tagal na. ang kwento kasi dito, itong si Attorney Claire Castro, meron siyang kliyente. Kasi syempre, trial lawyer naman siya. So, yung kliyente niya ay isang Chinese na businessman. Ngayon, yung Chinese businessman na ito, meron siyang girlfriend. Pero naghiwalay na sila, ex-girlfriend. Nagkaroon kasi sila ng anak. So, may... Anyway, pasalamat tayo kay Jojo de Guzman na research niya ito. Okay naman, trabaho lang. Abogada siya eh. Kaya lang talagang matapang, sumisigaw sa police station. At yung nababasa kong comments, na-detain daw siya. I don't know how true na detain siya sandali sa ano. Ito lang nakita ko. Nagbago na ang shift ng administration. Gusto na nila ng palaban na kasi mabait ang presidente. Patawa-tawa lang. Kaya lang kikita mo ngayon, tumitira na rin siya yung bumili ng suka speech. Ano na yan? Nag-shift na talaga ng ano. Kaya pinili nila si Attorney Castro, siya na yung salita, yung unang birada niya is
matapang ang dating. Ito nga, sabi ni Jojo Di Guzman, itong vlog niya na ito, ikinompare niya ang pagsasalita ni Attorney Trixie Angeles, nung press secretary pa, at ang pagsasalita ni Attorney Castro. Nako, sabi ni Jojo, parang vlogger lang daw ang dating ni Attorney Castro, parang nakikipagbardagulan. Matapang sumagot eh. I-compare nyo kay Attorney Trixie nung press secretary pa siya. Wow! Napakalumanay na magsalita, kailang kumpleto ng informasyon, tapos full of respeto, nakangiti, ganun. Kaya sayang, bilib na bilib ako kay Attorney Trixie nung siya pa ang press secretary sa handling niya sa media. Napaka-professional. Dito kay Attorney Castro, talagang palaban, matapang. Sabi nga ni Jason Sa, sabi niya, yung post ni Jason Sa kapon, sabi niya, hayop ang entrada ng bagong USEC ng PCO. First official act is to libel PRRD. Ano ba yon? Sasampahan niya ng libel, something like that. Hindi ko nakuha yung hindi ko narinig yung mismong pagsasalita niya. Kaya lang, exciting times are ahead itong kuan ngayon dahil iba na ang tempo ng Malacanang. Head on na. Kung ang style Duterte, di ba, ang style ni PRRD, palamura. Ito, may YouTube vlog. Title is Duterte Trolls, nakahanap ng katapat kay Attorney Claire Castro. Yun na, tapatan na. Sige, tignan natin kung sino matira ang matibay. Ito, may sinulat na article ni Optic Politics. Sabi niya, Claire Castro, a disaster in the making. February 24, 2025. So, bakit disaster in the making? Basahin natin ha. Claire Castro, Marcos, one-day disaster. Yung unang birada pa lang niya, nung nag-assume siya, yung tinira niya kaagad ang mga Duterte, palaban. Nako, maraming natuwa na DDS na sana tuloy-tuloy yung ganong birada kasi palaban eh. Okay, one-day disaster and the palace fastest failing mouthpiece. Basahin ko lang. When Claire Castro was appointed as palace press officer, following the resignation of her predecessor, many expected her to bring stability and professionalism to the position. Instead, in just one day, she turned the palace press office into a personal war room, barking incessantly at former President Rodrigo Duterte rather than focusing on the real concerns of the Filipino people. Her appointment by Marcos was supposed to signal a more refined and strategic communications approach. Yet, within hours of assuming office, she made it clear that she was more interested in launching political attacks than in serving as the president's voice. Rather than uniting the nation, she chose to divide it, using her platform to undermine Duterte, a leader whose influence and popularity remain formidable. But Castro's biggest miscalculation is assuming that the public is too blind to see through her charade. Every word she spews against Duterte only exposes the Marcos administration's deep insecurities, making Marcos look weak and desperate. A palace press officer is supposed to amplify the president's vision and leadership, but Castro has done the exact opposite. She has made him look
smaller. Okay, medyo mahaba pa ito. Kanina may vlog si Jojo de Guzman at ganyan din yung tinalakay niya. Ikinompare ni Jojo de Guzman si Attorney Trixie Angeles nung siya pang press secretary at itong si Attorney Claire Castro. Nako, ni-replay ni Jojo de Guzman yung pagsasalita ni Attorney Trixie Angeles. Napaka-professional. Napakaganda ang dating. Mayroong mensahe na gustong ipaabot. Ano yung mensahe? Yung unity o yung hangarin ng administration to serve the people. Kaya ako, bilib na bilib ako itong si Attorney Trixie Angeles bilang press secretary nung nagsasalita. Kabaliktaran naman dito kay Attorney Claire Castro. Palaban talaga. Talagang hindi niya, parang sabi nga ng mga si Jojo de Guzman pa rin, plus yung ibang comments na basa ko, para lang siyang vlogger. Parang nandun lang siya sa kanyang sariling vlog na tumitira. Wala siya sa kalingkingan ni Attorney Trixie Angeles na nag-a-amplify ng vision of the President, ng unity and everything. Kaya, nag-post si General Orlando De Leon. Sabi niya, sana tuloy-tuloy lang ang ganong style ni tuloy-tuloy lang ang ganong style ni Attorney Claire Castro. At tignan natin kung magtatagal ba siya. So, a disaster in the making. Ito, kumakalat na ngayon itong viral video. Parinig ko ulit sa inyo. Nung nasa private practice pa si Attorney Claire Castro, nag-hysteria siya sa Manila Police District. Kasi yung kliyente niya parang naabuso. Ito, talagang matapang. So talaga. Yun o. Sir, pasensya na po talaga, ha? MPD media kayo. Kakampi niyo ba yung media? Hindi na taga-ABS-CBN po ako. Pasensya na. Tulong lang ako. Taga-DCRJ po. DCRJ na Ate, you are? Walang Attorney Claire Castro po. Walang warrant, sir. Kinaladkad sa SM Mall. Walang warrant, walang ginagawa, walang complaint, walang ginagawang krimen sa SM Mall, San Lazaro. Para kalagyan rin. Walang complaint pinapakita. Opo. Sa Attorney Claire, you are the lawyer. Counsel po ni Jackson, nagulat po kami, walang warrant. May text po sa amin yung babae na magkikita sila sa mall para pag-usapan ang bata, tapos papahuli. Bakit sila agad nando doon? Frame up? Opo. Frame up ba to? Ba't kayo lahat nando doon? Walang tao dito na pumunta kami. Dahil nandun nga po kami sa follow-up operation. Follow-up? Alam, yung complaint ko, ma'am, hiningi mo, sabi mo sa akin, confidential. Walang complaint. Paano follow-up? Confidential, ma'am, kailangan malagot ko rin yung reklamo sa amin, ma'am. Kayo dyan. Anong case? Di ba pala pangalan yung kaso? Di ba? Sabihin nyo, ma'am, ipang-file pa lang ang kaso. Iniimbestigahan pa lang. Ipang-file pa lang ang kaso para huligan. Yan, sa Attorney Castro, sumisigaw. Walang warrant pa rin, sir. Ma'am, ma'am. Wala akong sinabi na So, yan lang. Matapang. Sige, pabayaan lang daw natin na magtapang-tapangan ang press officer and tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanya at sa kanyang mga powers that be sa Malacanang. Okay,